Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Ang topic po natin ngayon ay ang tinatawag na molting o paglulugon. Ito ay napaka-importante sa stage ng buhay na ating mga manok panabong. Ang tinatawag na molting o paglulugon ay kadalasan nangyayari isang beses kada isang taon. Maraming breeder ang nagtataka bakit bigla na lang naglalagas ang balahibo ng kanilang mga alagang manok, lalo-lalo na sa parte sa leeg, sa likod, sa pakpak. Minsan akalain mo na may sakit ang alaga mong manok. Minsan nga magtataka halos makalbo na dahil sa paglalagas ng balahibo. Yan po ay ang tinatawag na molting o paglulugon. Huwag ko kayong kakabahan sapagkat yan po ay normal lamang. Yan po ang tinatawag na natural process. Natural process sapagkat ang kanilang katawan ay nagre-recharge, nagre-reset ang kanilang body system. Kaya nakaka-experience sila ng tinatawag na molting o paglulugon. Minsan nga magtataka ka, matamlay sila, wala silang ganang kumain, nangihina. Tandaan nyo ito ay pansamantala lamang. Temporary lamang yan. Kapag natapos na ang molting, magiging mas makintab, masiksik at mas buhay ang bagong balahibo nila. Bakit mahalaga ang molting o paglulugon ng ating mga manok panabong? Ang manok na bagong molting o bagong lugon ay magiging mas malakas, mas mabilis at mas maganda ang resistensya. Ito ang kanilang rest and recover period para maghanda ulit sa conditioning. Ngayon, ito ang mga pinaka-importanting part. Paano ba natin aalagaan? Paano ang approach natin sa ating mga manok kapag sila ay nakaka-experience ng paglulugon? Ito ang gagawin natin Number 1, nutrition. Bigyan ng high protein diet ang ating alagang manok. Pwede kayong magbigay ng grower pellets, munggo, fish meal o itlog na nilaga. Yan, pwede yan. Number 2, vitamins and supplements. Kailangan na magbigay tayo ng multivitamins katulad ng vitamin B complex, mineral mix. Malaking tulong ito para bumalik ang gana nila sa pagkain. Kasi during molting o paglulugon, mahina sila kumain, wala silang gana. Kaya kailangan natin silang bigyan ng B complex. Number 3, clean and stress-free environment. Kailangan ilagay natin sila sa tahimik, malinis, at hindi masyadong mainit na kulungan. Iwasan din muna yung training bawal ang training Kapag naglulugo ng ating mga manok panabong, bawal sila isabak sa training. Number 4, hydration. Siguraduhin na may malinis na tubig kasi habang naglulugon, nagbabago din ng metabolism ng kailang katawan. Kaya kailangan ng malinis na tubig, malinis na inumin. Number 5, observation. Bantayan lagi kailangan natin obserbahan, kailangan natin bantayan. Baka meron silang senyales ng parasites tulad ng kuto, hanep o mites. Dahil manipis ang kanilang balahibo, mas madali silang kapitan ng mga parasites. Sa ganitong paraan, mas madali silang makaka-recover at lalabas na mas maganda, mas makintab at handa na ulit sa fighting season.
Tandaan nyo po ang molting ay hindi problema, kundi isang oportunidad. Sapagkat nire-restore na ang ating mga manok panabong pagkatapos ng molting, mapapansin nyo na buhay ang kanilang balahibo at matingkad ang kulay at mas maganda ang performance para lang silang mandirigma na nagpahinga. Yan po ang molting o paglulugon. Hindi po yan problema, yan po ay temporary lamang. Natural process po yan, nangyayari po talaga yan. May experience po talaga yan ang ating mga manok panabong. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel, Jessico TV. Maraming salamat po. Abangan niyo po ulit ako sa susunod ng mga manok panabong tips.